Bagamat limitado lamang sa 200 sa pagitan ng konsulada, ay masasagawa sila ng panibagong batch ng training sa mga susunod na araw, maliban sa nakatakdang training sa March 15. Nakaservisyo mo sa Pasig City, Bertidon, para sa Tenoran sa Pisio at Radio 630. Maraming salamat, Bert Egon. Samantala mga batang edad 10 pataas, maaari na makatanggap ng PhilHealth Benefit Package for Mental Health. Nagbabalik at nagseservisyo si Gabriel Gonzalez. Ay hindi makatatanggap na ng benefit package for mental health ng PhilHealth ang mga batang edad 10 pataas. Sinabi ni PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado na mayroong matatanggap na 9,000 peso coverage para sa general mental health services ang mga kwalipikadong individual, habang 16,000 pesos naman para sa specialized care. Kabilang din sa package ang bayad sa initial assessment, follow-up consultation, diagnostic tests at psychosocial support na maaaring iabin ng mga pasyenteng may depresyon, psychosis, epilepsy, dementia at iba pa. Maaari namang ma-access ang mga nasabing benefit package o ang nasabing benefit package sa mga pasilidad na nagbibigay ng general mental health services at mga level 2 and 3 na mga ospital na mayroong mga espesyalista. Ang servisyo mo sa PhilHealth, Gabriel Gonzalez, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. Manatiling nakatutok sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Ako po si Aimee S. Tareja. Sa Servisyo, live report! Iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, at syempre, nagay ng panahon ang babantayan natin. Ang tunay ko po sinasabi, job, you just always bring your umbrella. Kasi nakatutok lang tayo sa response. Ngayon, even yung kamalayan ng ating mga kababayan have gone a long way. Ako po ang inyong mga kasama, Ariel Rojas. Kasi po namin ay kaalaman para sa inyong kaligtasan. Laban mo talo ang panganib o sakuna. Dahil ang mahalaga, lahat tayo naging ligtas dapat. Mga haka-haka tungkol sa mga isyu ng bayan, Antemano, bibigyang linaw, kumpirmadong mga kasagutan, Antemano, ibabalita dito sa Balita Antemano. Kasama si Robert Mano, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Ang Radyo 630 ay napakikinggan sa 630 kHz AM band at sabayang napapanood sa Teleradyo Servisyo. Mahalagang kaalaman sa buhay. Praktikal na mga solusyon sa mga pangalan. Tips para maging malante at magaan ang araw-araw. Ibabahagi ni Stargazer. Sabihin kita, yung kita. Tumutok na tuwing Sabado, alas 8 ng gabi sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Ang Radyo 630 ay napakikinggan sa 630 kHz AM band at sabayang napapanood sa Teleradyo Servisyo. Mga nagbabagang balita sa telebisyon, nasa Radyo 630 at Teleradyo Servisyo na. Ang mag-aasawang Chinese na nagpopondo umano ng milyon-milyong piso para sa operasyon ng Fogor sa Pilipinas. Nahuli ng Bureau of Immigration ang mister dito sa Pilipinas habang naaresto ng Chinese ang kanyang asawa sa Beijing. Exclusive nagpapatrol diyan ng Androso. Sa Anuarta pa rin, inarest sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang tuganteng Chinese na si Wang Doyu sa Pasay nitong Martes. Nagtangka pa siya mag-sex sa kanyang misis na nasa Beijing, China. Pero pinigilan siya ng mga operatiba. Huwag mo pa akong pong. Ayon sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, may higit isang taon na umano nagtatago ang puganteng Chinese dito sa condominium na ito sa Pasay City. Ayon pa sa otoridad, sila naging pagsubok sa kanila paghanap sa kanya dahil bihira ito lumabas sa kanyang condo unit. Ang hindi alam ni Wang, inaresto rin ang kanyang misis na Chinese din ng Chinese police sa Beijing International Airport. Simultaneous operation po yung ginawa natin. Kasi nga, hindi natin siya pwede hulihin kasi
nakakatunog yung nasa China. Anong kaso naman ng asawa niya? Involved din po sa money laundering. Ayon sa Bureau of Immigration, natunto ng mga transaksyon na nagkakahalagang 19 million yuan o katumbas ng 150 million peso. Natukoy din na mahigit 20 biktima sa kasindaming kasong kriminal. Ilang taon na rin naman sila nag-ooperate sa Pilipinas. According sa report po ng Chinese police, siya ay wanted sa China. Sinasabi po sa report na yung sindikato niya dito, yung nag-facilitate ng mga illegal funds na kinikita ng mga pogo dito dati sa atin. Yung mga pera yon ay na-trace sa account niya. Why are you in the condo unit? Pip, where is your wife? China. Was she arrested also in China? I don't know. Do you have a money laundering case? Mayo. Samantala, na-discover naman ng PAO na sa 13 puganting nahuli sa Pogohap sa Pasay, 8 ang may kasong fraud at 5 naman ay sangkot sa pagpapatakbo sa kasino. When we talk of Pogo, automatically, money laundering is always a corollary to that. Usually through cryptocurrency, upon sending their profile, their biometrics to China, and China brought back to us the search for either arrest warrant. They are currently wanted in China also for running casino, online fraud, and scamming. Sa datos ng immigration, 180 ang mga pugante na kanilang naaresto noong 2024. 68 dito ay mga Chinese. Ngayong 2025, nasa 54 naman ang mga pugante na aresto sa loob pala ng nasa 2 buwan. Viana Broso, ABS-CBN News. Nananatili pa rin sa ospital ang ilang biktima na nadamay sa pagbagsak ng isang bahagi ng kabagan sa Maria Bridge sa Isabela noong 11. Panawagan nila, dagdag na tulong ito. Nagpapatrol, TJ Cabano. Nakarapal pa rin sa ospital sa General City, si Dinky at kanyang 8 taong gulang na anak na si Sir. Sakay sila ng AUV, nakabilang sa mga nahulog ng bumagsak ang tulay sa kababing kanila noong gabi ng Pebrero 2022. Iniinda ni Dinky ang pananakot ng likod, habang mataas pa rin ang lagdas si Sir na isang cancer survivor matapos na operahan ang nabaling kanulang Dinky. Sariwa pa sa isipan ng Dinky ang malaging na aksidente. Nagulat na po kami sa pangyayari po. Nagsigawan na lang po kami sa loob, sir. At ang aming pilit na lang namin is, Lord, kayo na po ang bahala sa amin. Nagpapasalamat ang pamilya ni Dinky sa tulong na ibinigay ng mga kaibigan at katrabaho sa PNP. Pero ang isa pang biktimang si JB Bulawan, namimilitis pa rin sa sakit. Inaoperahan na nitong Lunes ang nabaling ng kanang paa, pero hindi umano sapat ang natanggap na tulong mula sa Municipal Social Welfare Office ng Kabagan. Nangako naman ang gobernador ng Isabela na sasagutin ang pagpapagamot ng lahat ng mga biktima, kabilang na si JP. Kung siyang lalala, sasagutin na natin lahat. Blanco pa rin ang pulisya kung sino ang responsable sa pagkasira ng tulay. Wala pa tayong mapipinpoint kung sino yung pinaka liable doon sa insidente yan, sir, kasi kasalukuyan din po yung DPWH and other agencies na nag-iimbestiga din po dyan sa insidente yan. Nakausap ka rin ng mga pulisang flagman na kung ano'y nagpadaan sa dump truck bago ito bumigay. So, hindi lang tayo nakatutok doon sa flagman, kundi doon sa pinaka buong kwento niya kung bakit nangyari ang ganyang insidente. Para naman sa governor ng Isabela, posible naging sanhi ng pagbagsak ng tulay ang madali ang pagbukas ito sa mga motorista. Pero ginisya, hindi ito ang panahon para magsisihan. Hanapin muna natin yung katotohanan para makita natin kung ano nangyari. Yes, kasi hindi puro haka-haka lang tayo. Pangit naman yung bintang ka ng bintang. May bibintang mo, lalo ka nakasalanan. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iimbestigahan ang posibleng korupsyon sa pagpapagawa ng tulay na higit 1 dekada bago na itayo. Ilang buwan pa lang ng bukta ng tulay na pinandohan ng higit 1 bilyong piso. TJ Cabano, ABS-CBN News. Sinimulan na ng NLEX Corporation ang konstruksyon ng 2.2 billion pesos
na NLEX C5 North Lane Section 1A. Sa groundbreaking ceremony nitong Martes, sinabi ng Presidente at CEO ng Metro Pacific Tollways Corporation na si Jose Maria Lim, target nilang matapos sa loob ng isang taon ang 2 kilometrong elevated expressway na nagdudugtong sa Mindanao Toll Plaza at Aquilino Highway sa Quezon City. Layo naman nitong mabawasan ang pagsisikip ng mga kalsada sa Novaliches at sa mga kalapit na lugar. Oras na makumpleto, inaasahang mapapabuti ang access sa NLEX, Valenzuela at Quezon City at mapapaisik ang oras ng biyahe at mapapagaan ang traffic sa EDSA, Commonwealth Avenue, Quirino Highway at Mindanao Avenue. Ang proyekto ay bahagi ng 11-kilometer NLEX C5 North Lane na mula Mindanao Avenue hanggang C5. Mangyayari dyan, madi-decongest yung Mindanao Avenue, so the main beneficiaries are the people underneath kasi hindi na sila masyado masikip dun sa ilalim. So may options na. Lagay muna ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano baga? Patuloy pa ba ang mainit na panahon at ang amihan ba ay nandiyan pa rin? Kabayan, nagpatuloy nga ang mainit na panahon at may inaasahan pong bagong bugso ng amihan na bukas, Miyerkules. Pero sa ating bansa, may mga lugar talagang mas mainit kumpara sa iba kapag panahon ng tag-init. Kabilang po dyan ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mindoro, Negros at maging dyan po sa Sorsogon at Maguindanao. Sa mga kapatagan kasi mas nasisiksik ng air pressure ang hangin, kaya mas umiinit sa mga lugar na iyan. Narito naman mga lugar na makararanas ng mataas na heat index bukas ayon sa Pag-asa. 43 degrees Celsius sa mararamdamang inat ng katawan sa Legazpi City, Albay, Pili, Camarines Sur at dyan sa amin sa Vera, Catanduanes. 42 degrees Celsius naman sa may San Jose, Oriental or Occidental, Mindoro at 41 degrees Celsius sa Iloilo City, Masbate City at Rojas City. At bagamat naiiral pa ang mainit na istigli sa malaking bahagi ng kapuluan, magsisimula namang umihit ang nagbabalik na amihan pero mahina lamang yan dyan sa kinalang bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, tuyo at mainit sa malaking bahagi ng Luzon maghapon pero bago lumubog ang araw may mga aasahang thunderstorms sa bahagi po ng Cordillera, Ilocos Region, lalo po sa Pangasinan at sa Tarlac at meron pang kaunting ulan pagsapit ng gabi dyan sa Pangasinan. Sa Palawan, hapon din makararanas ng ulan dahil po sa thunderstorms sa halos buong probinsya. Sa Visayas, maaraw at maalinsangan din maghapon pero bago lumubog yung araw, magsisimula na mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Leyte at kakalagpuyan dyan sa ibang bahagi pa ng Eastern Visayas pagsapit ng gabi. Sa Mindanao, stormy weather din ang aasahan maghapon sa maraming lugar pero sa umaga, meron ng paulan dito sa may Caraga. Mas maraming bahagi ng Mindanao ang uulanin pagsapit ng hapon, lalo na po sa may Davao del Norte, Lanao del Sur at sa maging Zamboanga, Sibugay. At meron pang aasahang ulan sa ilang lugar sa Mindanao pagsapit ng gabi. Ay naman sa Metro Manila, mainit maghapon at ang pagsapit po ng gabi ay walang aasahang pag-ulan. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya. At susunod, disqualification petition laban sa magkakamag-anak na tulpo na sabay-sabay tumatakbo sa halalan, ibinasura ng COMELEC. At Pope Francis muling nakaranas ng acute respiratory insufficiency. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Mga nagbabagang balita sa telebisyon, nasa radyo sa 630 at teleradyo serbisyo na. Pag may barya, mag-Max Saver snack and match na sa McDo. Ching, snack sa McDo. Sige na lang, may snack ka na. Ay, 25 mag-close ka pa. Ching, snack. Enjoy McShaker fries, 50 chicken sandwich, and Easy Burger McDo for just 59 pesos each. Ching, snack sa McDo. Cook Saver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from July 20 to April 30, 2025 only. For UCI Trade Permit number FTD 2115593 for 2025. McSaver, sulit busog meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide.
Ang oras, 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating kaserbisyo reporter. Lalaki patay matapos pagsasaksakin ng nakaalitang kaibigan. Nagbabalitas ng kaserbisyo sa Maynila, si Bert Dizon. Bert? Patay ang isang lalaki na kilala sa alias na Raymond, 26 na taong kulang matapos pagsasaksakin ng nakaalitang itong kaibigan sa Tondo, Maynila. Ayon sa investigasyon ng Manila Police District, nagtungo ang biktima sa bahay ng suspect na kinilala sa alias na Pasero, ngunit nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa na uwi sa pananaksak ng suspect sa biktima. Tumakas ng suspect, dala ang ginamit itong panaksak. Dinala naman sa ang biktima sa Gat Andas Bonifacio Hospital, ngunit binawian na ito ng buwan ang ilang oras. Patuloy pa rin ang ginagawang pagtutugis ng mga otoridad sa tumakas ng suspect. Ang Deputy ng Manila, Bert Dizon, para sa Teleradyo Servicio at Radyo 30. Maraming salamat, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa Teleradyo Servicio at Radyo 630. Ako po si Aimee Espareja. Kaserbisyo Live Report. Ibig pa ba? Ibig pa ba? O iiwanan? O iiwanan? Sure ka na ba kung anong status nyo? Sure ka na ba kung anong status nyo? Linawin natin yan sa payo at tulong ni Coach B. Vanessa Antonio. Vanessa Antonio. Ipadala na ang inyong mga tanong at mensahe sa 0919-278-3000 at tumutok na sa Love Connect. Love Connect. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi sa Teleradyo Servicio at Radyo 630. Ang Radyo 630 ay napakikinggan sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood sa Teleradyo Servicio. Mga nagbabagang balita sa telebisyon, nasa Radyo 630 at Teleradyo Servicio na. Disqualification petition laban sa magkakatuto na sabay-sabay tumatakbo sa Senado ang Kongreso. Ayon sa Congress Petition, nabigwang na ilakip sa kanyang reklamo ang Certificate of Candidacy o COC ng mga tulpo. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Nakapuntos ng magkakamag-anak na tulpo sa Commission on Elections matapos ibasura ng First Division ng Komisyon ang unang disqualification petition na isinampa laban sa kanila na isang attorney Virgilio Garcia noong Pebrero. Sa 6 na pahinang desisyon ng COMELEC First Division na may petsang March 4, dismiss ang petisyon ni Garcia dahil sa kabiguan nito na isama sa kanyang reklamo ang kopya ng mga Certificates of Candidacy o COC ni na CIS Representative Congressman Ralph Wendell Tulfo, dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo, at mamamahayag na si Ben Tulfo. Talagang technicality yung naging ground ng dismissal sapagkat yung mga dapat na hinahanap na attachment na kung saan mag-acquire ng jurisdiction ng COMELEC ay hindi na i-attach. Nagpasalamat naman si Congressman Erwin Tulfo sa COMELEC at sinabing patunay ito ng integridad ng halalan at kahalagahan ng pagsunod sa proseso ng batas. Sabi naman ng Turismo Party List, kung saan first nominee si Wanda Tulfo Teo, patunay ito na walang nilabag na batas ng pamilya Tulfo. Sabi ng COMELEC, walang nangyaring special treatment sa paghawak sa disqualification petition laban sa mga Tulfo dahil ganito rin ang prosesong pinagdaanan at daraanan ng lahat na iyahaing reklamo sa ahensya laban sa sino mang kandidato, popular man o hindi. Sa kaso ng mga Tulfo,
Kabilang sa mga kinukwestiyon ng petitioner ay ang umani pagiging political dynasty ng pamilya. Basta kapag po ng COMELEC, ano man po yung option nila, again, katulad din po ng iba, we are going to decide immediately on the cases. Paliwanag pa ni Garcia, maaari pa namang maghain ng motion for reconsideration ng petitioner sa kaso. Dagdag pa niya, ang disqualification petition ay pwedeng ihain sa COMELEC kahit patapos na ang halalan sa Mayo o hanggang bago maiproklama ang isang kandidato. Sa ngayon, may isa pang pending disqualification petition laban kay Erwin Tulfo na isinampa naman ng dating abogadong si Toto Kausing. Kinukwestiyon sa petisyon ni Kausing ang citizenship ni Tulfo at ang mga kinaharap nitong libel case. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Karapatan ng mga kababaihan, proteksyon sa matinding init at pagpapalago sa agrikultura. Yan ang sinusulong ng mga kumakandidato sa pagkasenador sa pangampanya nila sa iba't ibang lugar sa ating bansa ngayong Martes. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Sa gitna ng nararanasang matinding init sa ilang bahagi ng bansa, nagpaalala si re-electionist Senator Bongo na huwag itong baliwalain. Nangampanya si Go sa Iloilo ngayong Martes. Delikado po, sobrang init. Kakailangan talaga ng online learning. Ang pwede man po makapag-adjust. Sa mga workers, sana makapag-adjust rin po sa trabaho, sa oras ng pagtatrabaho. Nakipagkamustahan naman sa mga residente ng Taguig City ang mga kapartido niya sa PDP laban na sina re-electionist Senator Bato de la Rosa at Felix Salvador. Sa hanay naman ang senatorial bets ng Administrasyong Alyansa ng Bagong Pilipinas, dumalo sina Senior Representative Camille Villar sa Liga ng mga Barangay ng Cebu na idinao sa Iloilo Convention Center. Ipinangako niya sa mga dumalo na susuportahan ang karagdagang benepisyo para sa barangay workers. Isinulong din niya ang reproductive at maternal health at karapatan ng mga kababaihan